Panay po kasi cover up eh. Panay po cosmetic, panay po makeup. Yung mga kanila pong mga mancha, pilit tinatakpan ng makeup gamit ang propaganda. Yung propaganda pong tinutukoy ko, yung 4D nila, yung deny, deflect, discredit, at demolish or demolition. At bahagi po dyan ang mainstream media. Tingnan ninyo yung mainstream media. Kontrolado at pilit magaganda lang ang linalabas. Tatalakayin po natin na ang malungkot na ginagawa sa atin ng ating administrasyong kasalukuyan, panay po kasi cover up eh. Panay po cosmetic, panay po makeup. Yung mga kanila pong mga mancha, pilit tinatakpan ng makeup. Kaya gamit ang propaganda. Yung propaganda pong tinutukoy ko, yung 4D nila. Ano po yung 4D? Yung deny, deflect, discredit, at demolish or demolition. Yung 4D propaganda, ito po yung propaganda, puro pagpaganda na lang. Buti sana kung totoo, propaganda na lang ng paganda. Subalit pag lumalabas po yung numero, hindi po kaya ng propaganda lang eh. Because numbers will not lie and numbers do not lie. Mamaya po tatalakayin natin yan, ang ating propaganda versus numbers. Hindi na may kukubli sapagkat tinapatan na po ng numero yung kanilang propaganda. Ulitin ko yung propaganda ho nila, deny. Ano po yung deny? They just deny when something goes wrong. Lahat naman talaga, matagal ko nang sinasabi, walang patutunguhan ng ating bansa, hindi tayo makakaasa ng anumang pag-unlad sapagkat nakatutok sa maling direksyon ng ating bansa. Dinedenay po nila yan. Pati nga po itong mga anomalous flood control funds at yung mga missing or substandard or ghost flood control projects, dinedenay din nila na ito ay naganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at pilit na ipinapasa doon sa administrasyong nakalipas. Yan naman po yung deflect o ipasa mo, magturo ka. Kahit sino ituro mo. Kahit sino, throw him, throw her, throw them under the bus. Wag lang ang kasalukuyang administrasyon. At bahagi po dyan ang mainstream media. Tingnan ninyo yung mainstream media. Kontrolado at pilit magaganda lang ang linalabas. Wala tayong problema ron. Lahat tayo ay ambassador ng ating bansa. Dapat tayo lahat ay maging salesman ng ating bansa. Ibenta natin yung ating bansa dito sa ating bansa, sa loob, sa lokal. At pagtuwing tayo rin ay lumalabas, namamasyal, naghahanap buhay, nagmi-meeting o kung ano man ang ating trabaho ginagawa pag tayo nag-a-abroad. Subalit, kinakailangan dyan maayos, mainam, tapat ang pagpapatakbo ng gobyerno ng kahit na sinong administrasyon. Yun ho ang problema ngayon, panay propaganda. At kapag hindi na po nila kayang i-deny at hindi rin umuubra yung discredit, ang deflect, ginagawa po nila, discredit mo. I-discredit mo yung social media site, i-take down mo yung Facebook page, i-take down mo yung YouTube for violation of community standards. Marami po silang ginagawang kung ano-anong pambabraso pag hindi na talaga kaya. At pagkasukdulan na, sasabihin nila fake news. That is their way of discrediting. Ang gusto nila, yung mga salitang namumutawi lamang mula sa kanilang bibig, yan lamang ang gospel truth. Yun nga ang punong-puno ng kasinungalingan. Kaya i-discredit to nila. Yung mga katulad ko, yung independent content creator, pagka hindi na nila kaya, i-discredit mo. Sabihin mo, fake news yan. Or papasukin mo yung trolls mo. But then again, yung trolls you're all welcome to visit my page, to engage. And thank you for always watching. Ibig sabihin, interesado din kayong matuto. Naintindihan ko naman trabaho lang yung sa inyo, ayaw nyo magbanat ng buto, gusto nyo madaling pera, kagaya ng mga amo ninyo, so troll na lang kayo. But just the same, Pilipino kayo,
Ginagalang ko yung inyong pagpapahayag kahit ako hindi sang-ayon. Yan naman ang diwa ng demokrasya. And finally, pagka talagang walang-wala na, demolish. I-demolish mo. I-demolish mo lahat ng iyong kritiko. I-demolish mo yung feeling mo ay mga political figure or figures na hindi sang-ayon sa iyo at kritikal sa maling pamamahalakad ng kasalukuyang administrasyon. Subalit, lumabas na po ang numero. Ang ating pong GDP ngayong third quarter ay 4% na lamang. Bumaba po ito mula sa second quarter GDP na nasa 5.5 po tayo nung second quarter. Ngayong third quarter, naging na lamang po tayo, 4%. Bakit? Dito po sa ating pahina, totoong balita, and we always make the proper attribution. Yung GDP na bago po tayo magbanggit ng mga further numero, yung GDP, ibig pong sabihin nito yung gross domestic product. Ito po ay salamin ng kasalukuyang estado o sigla ng yung pangkalahatan, general condition or general health or pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya. Isinasagisag ng GDP o yung gross domestic product o yung bilang ng produkto na nalikha, yung produksyong nagawa sa loob ng 3 buwan. Ito nga pong third quarter GDP o di kaya yung serbisyong na nangyari o yung mga trabaho o yung serbisyong nalikha, bunsad ng ating economic activity. Ngayon po ito'y 4% lamang. Bumaba po ng 1.5% or 1.1% mula po nung second quarter. Sabi po, I will mention the source, yung sa base po ito, check nyo po yung kanilang website, yung wealthinsights.ph. I think this is the website of affiliate of Metrobank also, yung wealthinsights.ph. Meron po sila dyan, kinote nila ang director po ito, director ng Ateneo Center for Research and Development. Ang pangalan po niya si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes. According to the director of Ateneo Center for Research and Development, and I quote, investors' confidence has been shaken. Period. Hindi lamang po yung investors' confidence. Yung kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang po nayanig. Lusaw na dahil sa lantaran, talamak at higit na pagnanakaw, korupsyon at kurakot na ating nasasaksihan sa kasalukuyang administrasyon. So investors' confidence has been shaken. Foreign investors, importante po ito foreign investors are pulling back. Umaatras, hindi nagpapatuloy. This scandal referring to yung 2025 illegal, invalid, unconstitutional, criminal 2025 national budget. The scandal, yung pakikialam po ng Vice-Cam nung 19 Congress, yung grupo nila Saldico, ni Stella Kimbo, ni Manix Delipe, ICI. Yan yung mga dapat ninyong pinapatawag. The scandal has created a mix of political risks, uncertainty, ito mabigat, and social unrests. Dahil po kaliwat kanan yung mga naging rally nung nakaraan at hindi naman po lingid na sa inyong kaalaman yung naging pahayag at pagpapasya ng mga kasama natin, mga kaibigan natin mula sa Iglesia ni Cristo na sila ay magsasagawa ng isang payapa at naayon sa kanilang karapatan na nakaukit, nakaguhit at may garantiya sa saligang batas na pagkilos sa November 16, 17, and 18 diyan po sa Luneta Grandstand. So ito yung sinasabi na social unrest. It threatens our investment grade rating.
Pag tinamaan po pati yung ating investment grade rating, mahirapan po tayong uutang. Mangangamba po yung magpapautang because of our capacity to pay or repay. And at the same time, the cost of borrowing mas mataas kasi kung hindi sila kampante sa atin, they will demand for more security, if not higher rate of interest. Kung may duda sila na baka hindi na neto kayang magbayad, and undermines our medium-term fiscal framework. Yung medium term, in fact, yung immediate na nga po ito, imagine niyo itong third quarter, 4% na lamang po yung ating GDP. I think for many years, ito na, bumalik na po tayo sa pinakamababang GDP ngayong third quarter. Ano po ang naging tugon ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Again, I'd like to credit this to the wealthinsights.ph, and the one that I have quoted is the Director of Ateneo Center for Research and Development, Mr. Sir Percival K. Peña Reyes. Yan ang kanyang sentimiento. Ano ho ang naging tugon ng administrasyon kasalukuyan ni Bongbong Marcos? Maglalabas daw po sila ng 1.3 trillion program spending. At sabi ni Secretary Mina Pangandaman, ICI, dapat yung ipatawag dahil yung sweetheart deal niya doon kay Yusek Traigib Olaybar, dinededman ninyo kami, propaganda din kayo, numero na. Ang nakabanggit dito, 2.8 billion pesos ang agad-agad na inaprubahan ng DBM at binigyan ng SARO papunta doon kay Yusek Traigib Olaybar na hindi pinapansin ng ICI. Bakit? Budol po kayo bahagi kayo ng patuloy na pagbagsak ng ating GDP at patuloy na pagtamlay ng ating ekonomiya. Ano? Bakit? Panay kayo propaganda. Propaganda lang kayo ng paganda Hindi nyo na kayang itkubli. Hindi na pwede yung cosmetic cover-up or cosmetic changes. Hindi na uubra. Lumalabas na po yung numero Hindi kayang kontrahin ng propaganda ang numero. No? So yung 1.3 trillion na pinag-utos ng Malacanang na ilabas sa yung program spending, ang layunin daw po nito, budol ito talakayin natin to. Importante talaga, nagbabanggit tayo ng numero to debunk the many lies that this administration is feeding us, enforcing it, shoving it down our throats. Hindi tayo dapat pumayag. Yung 1.3 trillion program spending, ang layunin daw po nito ay maiangat ang ating economic growth ngayong taong 2025. Kasi bumaba na po ng dihamak Ang kanilang projection ay 5.5 to 6.5 na lamang po ang ating growth this year. Galing po yan sa napakataas, 7 to 8 to 8.5%. Pinihit na nila pababa. Bagsak po yung GDP. Naging 4% na lamang ngayong third quarter. Knee-jerk ang reaction. Anong ibig sabihin ng knee-jerk? Mga kababayan, 1.3 trillion ang ipinag-utos na gamitin yung galing sa program spending. Paano mo uubusin ang 1.3 trillion to lift the economic, to lift our economy and have some semblance of economic growth for 2025? Less than 2 months to go. Itong kautosang ito ay inilabas kahapon o nung isang araw lamang. No, alam naman nating lahat. Pagdating ng panahon ng papuntang Kapaskuhan, bumabagal lalo ang lahat. Lalo na yung linggo bago magpasko. Less than a month to go bago po magpasko. Hindi ba? Mabilis nang nauubos yung panahon. And ang mga 1 kalahating buwan na lamang matatapos na po yung taon. Paano mo uubusin yung 1.3 trillion? Kung ang layunin ay to lift our economy and for this administration to have some win before the end of the year and
have a semblance at the very least of economic growth.